Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon kayong sangkap sa kusina na ginamit ng mga sinaunang Ehipsyo para palakasin ang mga tagabuo ng piramide at ginamit naman ng mga unang Olympian bilang pampalakas? At hindi ito kung anong kakaibang ugat, kundi ang pinakakaraniwang bawang. Araw-araw, idinaragdag natin ito sa pagkain para lang sa aroma. Pero ang mga alamat ay nagsasabing halos mahiwaga ang kapangyarihan nito. Ngayon, aalamin natin kung ang bawang ba talaga ay isang makapangyarihang natural na antibiotiko na kayang palitan ang isang buong botika o kung ang kapangyarihan nito ay gawa-gawa lang na pinalamutian ng matapang nitong amoy. Pangako, pagkatapos ng video na ito, malalaman ninyo ang lahat tungkol sa bawang. Paano kunin ang maximum na benepisyo? Kailan ito nagiging mapanganib? At bakit hindi agad ito nire-reseta ng mga doktor imbes na tableta? Simulan na natin ang mabangong investigasyon na ito. Upang lubos na maunawaan ang lalim ng ating katanungan, maglakbay tayo sandali sa kasaysayan. Ang bawang ay isa sa pinakamatandang tanim na inaalagaan ng tao, na ang kasaysayan ay umabot na ng mahigit 5,000 taon. Binanggit ito sa mga papel ng sinaunang Ehipto bilang lunas sa 22 magkakaibang sakit. Kinakain naman ito ng mga ledyonaryo ng Roma bago sumabak sa labanan para magbigay tapang at lakas. Noong Middle Ages sa Europa, sa panahon ng salot, nagsusuot ang mga tao ng kwintas na gawa sa bawang. Naniniwala silang itataboy ng matapang nitong amoy ang sakit. Maging si Louis Pasteur, ang ama ng mikrobiolohiya, ay nagsabi noong ika-19 na siglo na ang bawang ay may kakayahang pumatay ng bakterya. Mula henerasyon hanggang henerasyon, ipinasa ang mga kwento ng milagrosong kapangyarihan nito na ginawang simbolo ng proteksyon at kalusugan ang isang simpleng pananim sa hardin. Ngunit iba ang kwentong bayan at paniniwala ng mga ninuno at iba naman ang mahigpit na ebidensyang siyentipiko. Ito ang sisimulan nating hanapin. Kaya ano ba talaga ang sikreto ng bawang? Sumilip tayo sa loob ng isang butil nito, sa mismong antas molekular. Ang pangunahing sangkap, ang bida natin, ay isang kompuesto na tinatawag na alisin. Alisin. Pero, heto ang simula ng misteryo. Sa isang buo at hindi pa nagagalaw na butil ng bawang, wala pang alisin. Nabubuo lang ito kapag nagkaroon ng pinsala sa mga selula ng halaman, ibig sabihin kapag hiniwa, dinikdik, o nginuya natin ito. Sa sandaling masira ang selula, dalawang mahahalagang sangkap na nakatago sa magkahiwalay na lugar, ang enzima na aliinase at ang amino asido na aliin, ay nagtatagpo at sumasailalim sa matinding reaksyong kemikal. Ang bunga ng mabilis at masiglang pagtatagpong ito ay walang iba kundi ang alisin. Ito mismo ang dahilan ng matapang at katangi-tanging amoy at lasa nito. At syempre, ito rin ang nagdadala ng halos lahat ng pangkalusugang benepisyo na ipinapangako ng bawang. Sa madaling salita, ito ay ang panlaban ng halaman, ang kanyang sandatang kemikal laban sa mga peste at mikrobyo. Pero ang tanong, kaya rin ba tayong protektahan ng sandatang ito? Isipin nyo si Alisin, bilang isang maliit pero napaka-agresibong mandirigma. Kapag nadikit na siya sa cell ng bakterya or fungus, nagsisimula na siyang kumilos. Ang pangunahing diskarte niya ay ang pag-atake sa mga sulfur-containing enzymes na siyang napakahalaga para sa metabolismo ng mga mikrobyo. Sa pag-block niya sa mga enzyme na ito, para niya nang pinaparalisa ang kalaban. Hindi na ito makakapagparami o makakakilos ng maayos. Parang pinatay mo ang lahat ng pangunahing pabrika sa isang syudad. Tiyak na titigil ang buhay doon. Dahil sa mekanismo na ito, nagpapakita si Alisin
ng malawak na sakop ng antimicrobial activity. Epektibo ito laban sa gram-positive at gram-negative na bakterya, mga yeast-like fungus, kasama na ang kilalang-kilala at masamang candida, at maging sa ilang viruses at protozoa. Ang pagiging universal nito ang dahilan kung bakit ito napaka-interesanting pag-aralan ng mga siyentista. Pero, ang tanong, gaano nga ba kaepektibo ang kapangyarihan nitong panglaboratorio sa ating totoong buhay? At heto na tayo sa pinakamalaking katanungan. Maaari bang ipalit ang bawang sa mga antibiotics na nabibili sa botika? Sa madaling salita, ang sagot ay hindi. At napakahalaga na maintindihan nating mabuti ang pagkakaiba nito. Kapag nagreseta ang doktor ng antibiotics para gamutin ang seryosong impeksyon tulad ng bacterial pneumonia o malalang tonsillitis, ibig sabihin, kailangan ito ng matindi at saktong solusyon. Ang mga gamot na tulad ng penicillin or amoxicillin ay may eksaktong dosis at subok na ang bisa nito na pinatunayan sa malalaking clinical trials. Kaya sigurado at mapagkakatiwalaan ang epekto nito sa katawan. Ang bawang, sa kabila ng lahat ng benepisyo nito, ay hindi kayang tapatan ang ganitong level ng pagiging maaasahan. Ang alisin, ang aktibong sangkap sa bawang, ay napaka-instable at mabilis masira. Hindi rin sigurado at paiba-iba ang konsentrasyon nito sa bawat clove na kakainin mo. Ang pagsubok na gamutin ang seryosong impeksyon gamit lang ang bawang ay parang pagsugod sa giyera gamit ang panghugas na kutsilyo. Delikado ito at talagang hindi epektibo. Maaari lang itong magdulot ng mas malalang komplikasyon at makakaubos lang ng mahalagang oras. Gayunpaman, hindi natin dapat basta-basta isantabi ang bawang. Aktibong pinag-aaralan ng agham ang mga katangian nito at talagang kahanga-hanga ang mga resulta ng pag-aaral sa laboratorio. Sa mga eksperimentong in vitro o tinatawag na sa tubo, nagpapakita ng pambihirang aktibidad ang mga extract ng bawang at ang purong alisin. Matagumpay nilang pinipigilan ang paglago ng mga mapanganib na bakterya tulad ng Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, at maging ang Helicobacter pylori na siyang sanhi ng ulcer sa sikmura. Higit pa rito, ipinapakita ng ilang pag-aaral na maaari pa itong maging epektibo laban sa mga strain ng bakterya na nagkaroon na ng resistensya sa tradisyonal na mga antibiotic. Nagbubukas ito ng magagandang perspektiba. Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang posibilidad na makalikha ng bagong gamot batay sa mga compound na matatagpuan sa bawang. Kaya bagamat hindi pampalit ang bawang sa mga antibiotic, nagsisilbi naman itong matinding inspirasyon para sa mga pharmaceutical development sa hinaharap. Subalit, bakit kaya ang mga bagay na napakagaling gumana sa laboratorio ay hindi palaging nagiging kasing epektibo kapag nasa loob na ng ating katawan? Dito natin makikita ang problema ng bioavailability o kung gaano kahusay na a-absorb ng katawan ang isang sangkap. Tulad ng nabanggit na natin, ang alisin ay parang isang sprinter na molekula. Napakaaktibo nito, ngunit hindi tumatagal. Pagpasok nito sa ating sistema, mabilis itong nagiging iba't ibang sulfur compounds o kompuestong may asupre. Dagdag pa rito, ang acidic na kapaligiran ng sikmura at ang mga digestive enzymes ay nagiging sanhi din ng pagkasira nito. Kaya naman, maliit na bahagi lamang ng orihinal na alisin ang nakakarating sa ating daluyan ng dugo habang ito ay aktibo pa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang pagkain ng isang buong ulo ng bawang ay hindi katulad ng pag-inom ng isang tableta ng antibiotic. Ang mga gamot na pharmaceutical ay sadyang idinisenyo upang maging matibay,
madaling maabsorb at makarating sa tamang konsentrasyon sa mga tisyu ng katawan. Sa kaso ng bawang, mas komplikado at mas mahirap itong hulaan. Kaya naman, kasalukuyang nagtatrabaho ang mga siyentista upang makagawa ng mas matitibay na anyo ng alisin at ng iba pang compounds na nagmumula sa bawang. Sige, tapos na tayo sa usapin ng matitinding impeksyon. Pero paano naman yung karaniwang sipon o trangkaso? Halos sa bawat pamilya, may sariling reseta. Kapag nagsisimula kang magkasakit, kumain ka ng isang sibuyas ng bawang. Epektibo ba talaga ito? Dito, ang mga scientific data ay mas optimistic pero aminado tayong hindi pa rin ito ganap na tiyak. May ilang pag-aaral na tumitingin sa epekto ng garlic supplements sa kung gaano kakadalas at gaano katagal magkasipon. Halimbawa, may isang sikat na pag-aaral ang nagpakita na ang grupo na uminom ng garlic capsules ay mas bihirang magkaroon ng sipon kumpara sa grupo na binigyan ng placebo o yung walang gamot. At kapag tinamaan naman sila ng sakit, mas mabilis silang gumaling. Aba, nakakainganyo itong pakinggan. Gayunpaman, may iba namang mas bago at mas malalaking pag-aaral na hindi na nagbigay ng ganoong kapani-paniwalang resulta. Nagkakaisa ang mga siyentipiko na may potensyal talaga ang bawang para makatulong na maiwasan ang sipon. Marahil dahil pinalalakas nito ang ating immune system. Pero masyado pang maaga para tawagin itong siguradong panlaban. Kailangan pa talaga ng mas malawak at dekalidad na mga pag-aaral. Pero kung saan talaga lumalabas ang pagiging superhero ng bawang, yan ay sa kalusugan ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Ito na siguro ang pinakamaraming pag-aaral at pinakamatibay na ebidensya pagdating sa benepisyo nito. Marami ng pag-aaral ang nagpapatunay na ang regular na pagkain ng bawang o pag-inom ng garlic extract ay nakakatulong magpababa ng presyo ng dugo. Katamtaman man, pero tuloy-tuloy ang epekto. Ang bisa nito ay maihahalin tulad sa ilang pangunahing gamot na pampababa ng presyon. Ang dahilan nito ay dahil sa kakayahan ng mga sangkap na matatagpuan sa bawang na magpaluwag sa mga pader ng ating mga ugat kaya gumaganda ang daloy ng dugo. Dagdag pa rito, may maganda ring epekto ang bawang sa lebel ng ating kolesterol. Nakakatulong itong pababain ang masamang kolesterol o ang low-density lipoproteins, LDL, at ang total kolesterol nang hindi naman naaapektuhan ang mabuting kolesterol. Itong dual action na ito, ang pagbaba ng presyon at ang pagganda ng lipid profile, ang nagiging dahilan kaya maituturing ang bawang na mahalagang kaagapay sa pag-iwas sa atherosclerosis, atake sa puso, at stroke. Sa pagpapatuloy ng usapin tungkol sa cardiovascular system o sistema ng puso at ugat, mahalagang banggitin ang isa pang malaking benepisyo ng bawang, ang kakayahan nitong impluwensyahan ang pamumuo ng dugo. Ang mga compound na taglay ng bawang ay may anti-platelet na epekto. Kung gagamitan ng simpleng paliwanag, pinipigilan nito ang mga platelets, ang mga selula ng dugo na responsable sa pagbuo ng clot or pamumuo na magdikit-dikit. Ang epektong ito ng pagpapalabnaw ng dugo ay napakainam para maiwasan ang pagbuo ng mga blood clot o thrombi na siyang pangunahing sanhi ng heart attack at ischemic stroke. Pero syempre, mayroon ding kabilang panig ang benepisyong ito. Dahil sa katangiang ito ng bawang, kailangan maging maingat ang mga taong umiinom na ng mga gamot na anticoagulant o pampalabnaw ng dugo gaya ng warfarin. Ang pagsasabay ng bawang at gamot ay maaaring labis na magpalakas ng epekto at magpataas ng panganib ng pagdurugo o bleeding. Dagdag pa rito, mahigpit na inirerekomenda ng mga doktor
na itigil ang pag-inom ng garlic supplements at limitahan ang pagkain ng sariwang bawang 1 hanggang 2 linggo bago ang anumang nakaplanong operasyon o surgery. Isa sa pinakainteresante at pinag-uusapang paksa ay ang posibleng papel ng bawang sa paglaban sa kanser. Linawin na po natin agad, ang bawang ay hindi gamot o panlunas sa kanser. Subalit, maraming mga pag-aaral na tinatawag na epidemiological o observational studies ang nakakita ng isang kawili-wiling pattern. Ang mga taong regular na kumakain ng bawang ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng ilang uri ng kanser, lalo na sa sikmura, bituka o colon, esophagus at prostate. Ikinokonekta ito ng mga siyentista sa ilang mekanismo. Una, ang antioxidant properties ng bawang ay tumutulong upang protektahan ang mga selula mula sa pinsala ng free radicals. Ikalawa, ang mga compound nito ay kayang pabagalin ang pagdami ng mga selulang may tumor at maaari pa itong magsimula ng proseso ng apoptosis o ang tinatawag na programadong kamatayan ng selula. Ikatlo, may kakayahan ang bawang na hadlangan ang pagbuo ng nitrosamines. Ito ay mga carcinogenic o nagdudulot ng kanser na sangkap na maaaring mabuo sa tiyan. Ngunit mahalagang tandaan, ang impormasyong ito ay tungkol sa prevention o pag-iwas bilang bahagi ng malusog na dieta at hindi ito patungkol sa gamutan. Kapag napag-usapan ang benepisyo ng bawang, kadalasan ay hindi natin naiisip ang utak. Pero malaking pagkakamali iyon. Ang ating utak ay isang organo na kumukonsumo ng napakaraming enerhiya. Dahil dito, nagkakaroon ng malaking bilang ng free radicals habang gumagana ito. Ang prosesong ito, na tinatawag nating oxidative stress, ay nagdudulot ng pinsala at pagkamatay ng nerve cells or neurons sa paglipas ng panahon. Isa ito sa mga sanhi ng pagtanda ng utak at pagdevelop ng mga neurodegenerative na sakit gaya ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Dito na pumapasok ang papel ng mga antioxidants na sagana sa bawang. Ang mga A-compound tulad ng S-allyl-cysteine na nagmumula sa allicin ay kayang tumagos sa blood-brain barrier at protektahan ang ating mga neurons mula sa oxidative damage. Ang mga pag-aaral na ginawa sa laboratorio gamit ang mga hayop ay nagpapakita na ang mga garlic extract ay posibleng makatulong upang gumanda ang memorya at cognitive functions. Siyempre, malayo pa tayo sa punto kung saan magbibigay na tayo ng direktang rekomendasyon para sa tao. Pero ang direksyon ng pag-aaral na ito ay talagang napaka-promising. Pagkatapos ng lahat ng mga papuring iyon, baka matukso tayong kumain ng bawang ng pakilo-kilo. At iyan ang nagdadala sa atin sa pangalawang popular na paniniwala na mas marami, mas maganda. Hindi po ito tama. Ang bawang ay isang produkto na may mataas na biological activity at ang sobrang pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng serye ng hindi ka nais-nais na epekto. Ang pinakamalinaw na epekto ay ang mga problema sa panunaw. Ang labis na dami ng hilaw na bawang ay matinding nagpapairita sa lining ng ating sikmura at bituka. Maaari itong magresulta sa heartburn, pananakit ng tiyan, kabag, at pagtatae. Bukod pa rito, ang mga sulfur compounds nito, kapag nasipsip na sa dugo, ay lumalabas hindi lang sa hininga, kundi pati na rin sa mga pores ng ating balat. Kaya magkakaroon ka ng matindi at hindi kaaya-ayang amoy katawan. Sa mga bihirang kaso, ang labis na paggamit ay maaari pang magdulot ng problema sa atay. Tulad ng anumang matapang na produkto, mahalaga rito ang pagiging katamtaman. Ang 1 hanggang 2 piraso ng ngipin ng bawang kada araw ay ang optimal na dosis para sa karamihan ng tao na magbibigay ng benepisyo ng walang side effect.
Isa sa pinakamadalas itanong tungkol sa bawang ay kung paano ba ito mas mainam kainin, hilaw ba o luto. Dito nagaganap ang isang matinding labanan pagdating sa benepisyo at ang mananalo ay nakadepende sa iyong layunin. Kung ang pangunahin mong gusto ay makuha ang pinakamalaking antibacterial na epekto mula sa alisin, simple lang ang sagot, kumain ng hilaw na bawang. Gaya ng ating natatandaan, nabubuo ang alisin dahil sa enzyme na tinatawag na aliinase. Ngunit ang enzymes na ito ay sobrang sensitibo sa init o temperatura. Sa temperatura pa lang na 60 degrees Celsius, nagsisimula na itong masira. Kapag pinakuluan o matagalang prinito, tuluyan na itong nawawala. Ibig sabihin, halos wala ng active alisin sa mga pagkain tulad ng garlic soup or piniritong patatas na may bawang. Pero hindi ito nangangahulugan na wala ng silbi ang lutong bawang. Sa proseso ng pagluluto o thermal processing, may nabubuo namang ibang beneficial compounds. Halimbawa, ang edjoin na mayroon ding antithrombotic o panlaban sa pamumuo ng dugo na kakayahan at ang iba pang matitinding antioxidants tulad ng S-allyl-cysteine. Kaya, ano ba ang dapat mong gawin kung gusto mong makapagluto ng masarap na ulam, ngunit mapanatili pa rin ang benepisyo ng alisin mula sa bawang? Mayroong isang simple ngunit napakatalinong paraan na inirerekomenda ng maraming nutrisyonista at dietitian. Ito ay tinatawag na durugin muna bago lutuin. Ang sikreto ay bigyan muna ng oras ang mga enzyme na gumana bago sila sirain ng init. Ang kailangan mo lang gawin ay durugin, pitpitin o hiwain ng pino ang bawang at pagkatapos ay iwanan ito sa cutting board sa loob ng 10 hanggang 15 minuto bago mo ito idagdag sa iyong niluluto. Sa panahong ito, nagkakaroon ng sapat na reaksyon sa pagitan ng aliin at aliinase, kaya nabubuo ang pinakamataas na dami ng alisin sa loob ng bawang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ganitong aktibadong bawang ay nagpapanatili ng mas maraming antimicrobial na katangian kahit na pagkatapos ito dumaan sa maikling proseso ng pagluluto. Ang simpleng hakbang na ito ay walang gastos, ngunit nagbibigay daan sa iyo upang makuha ang mas maraming pakinabang mula sa paborito mong pampalasa. Sa modernong pamilihan, napakaraming forma ng bawang ang iniaalok. Sariwang butil, pinatuyong pulbos, kapsulang may langis, at tableta na may extract. Alin ba sa mga ito ang dapat mong piliin? Kung wala ka namang kontraindikasyon, ang sariwang bawang pa rin ang pinakamahusay na opsyon. Taglay nito ang kumpletong benepisyo at sustansya sa natural nitong forma. Ang garlic powder ay isang madaling alternatibo, pero sa proseso ng pagpapatuyo, malaking bahagi ng alisin, ang active compound, ay nawawala. Masalimuot naman ang usapin pagdating sa garlic supplements. Ang pangunahing bentahe nila ay ang walang amoy at may standardized na dosis. Pero tandaan, malaki ang pagkakaiba-iba sa kalidad ng mga ito. Ang pinaka hindi epektibo ay itinuturing na ang mga kapsulang may langis dahil ang alisin ay hindi matatag o mabilis masira kapag nakahalo sa langis. Mas mainam na piliin ang mga tableta na may espesyal na enteric-coated na balot. Pinoprotektahan nito ang mga active ingredient mula sa stomach acid at tinitiyak na ang mga sustansya ay mailabas o release sa bituka kung saan mas madali itong maabsorb. Kapag namimili ng supplement, hanapin sa packaging ang impormasyon tungkol sa alisin release potential. Ito ang pinakamahalagang indikasyon ng kalidad. Bagamat ang alisin ang sikat na bituin ng bawang, hindi natin dapat kalimutan ang iba pang mahalagang sangkap nito. Ang bawang ay isa talagang
kayamanan ng sustansya. Halimbawa, ang S-alylcysteine na nabanggit na natin ay isang powerful na antioxidant. Ito ay madaling maabsorb ng katawan at matatagpuan sa mataas na dami sa aged garlic extract. Mayroon ding flavonoids sa bawang tulad ng quercetin na lumalaban sa pamamaga or inflammation. Bukod pa rito, ang bawang ay napakagandang source ng manganese, isang mineral na kailangan para sa malusog na buto at metabolismo. Mayroon din itong vitamin B6 na mahalaga para sa nervous system at vitamin C na nagpapalakas ng ating immunity. At higit sa lahat, mayaman din ang bawang sa selenium, isang trace mineral na may mahalagang papel sa paggana ng thyroid gland at sa pagprotekta sa ating mga cells mula sa pinsala. Ang kombinasyong ito ng masaganang sangkap ang dahilan kung bakit ang bawang ay hindi lamang isang pampalasa, kundi isa talagang functional food. Ang usapin tungkol sa kalusugan ng bituka at ang ating microbiome ay talagang napapanahon ngayon. Ano ba ang papel ng bawang dito? Sa usaping ito, dalawa ang epekto o papel na ginagampanan niya. Sa isang banda, ang bawang ay isa mismong prebiotic. Naglalaman ito ng mga espesyal na klase ng fiber, gaya ng inulin at fructooligosaccharides. Ang mga ito ay hindi natutunaw sa itaas na bahagi ng ating digestive system, kundi umaabot sa malaking bituka. Dito, nagsisilbi silang pagkain para sa ating mga beneficial bacteria, tulad ng bifidobacteria at lactobacilli. Kung kaya, ang katamtamang pagkain ng bawang ay nakakatulong sa pagpaparami ng malusog na microflora. Sa kabilang banda, ang mga sangkap na ito ay kabilang din sa tinatawag na FODMAP, mga short-chain carbohydrates na maaaring magdulot ng problema sa mga taong may irritable bowel syndrome or IBS. Sa mga taong may IBS, hindi ito gaanong naa-absorb ng kanilang bituka at aktibong pinoferment ng mga bakterya. Nagre-resulta ito sa labis na pagdami ng gas, pagka-bloated at pananakit ng tiyan. Kaya naman, madalas na ipinapayong tanggalin o limitahan ng husto ang bawang sa dieta ng mga taong may IBS. Maraming makikitang pangmasa o tradisyonal na resipe sa internet at isa sa pinaka-popular dito ang tinatawag na garlic water. Simple lang ang paraan. Maghulog ng ilang piraso ng bawang sa isang basong tubig, hayaang magbabad at inumin. Sinasabing halos lahat ng uri ng sakit ay kaya nitong gamutin na para bang isa itong himala. Pero alamin natin, may katotohanan ba ito? Tulad ng alam na natin, ang pangunahing sangkap na nakagagaling, ang alisin, ay lumalabas lang kapag nadurog o nasira ang mga sel ng bawang. Kung buo mo lang ibababad ang bawang sa tubig, napakaliit lang ng alisin na lalabas. Kapag dinurog mo naman ito, lalabas nga ang alisin, ngunit mabilis itong masisira sa loob ng tubig. Bukod pa rito, ang pag-iiwan ng hilaw na bawang sa tubig sa temperature ng kwarto ay direktang nagiging dahilan ng pagdami ng masasamang bakterya, kasama na ang sanhi ng botulism. Kaya naman, ang garlic water ay hindi lang walang silbi, kundi potensyal pang mapanganib at hindi ligtas. Mas maraming benepisyo ang makukuha mo kung kakain ka na lang ng isang sariwang dinurog na piraso ng bawang. Kahit gaano pa karami ang benepisyo ng bawang, hindi talaga ito swak sa lahat. May ilang kondisyon kung saan kailangan mong bawasan o tuluyan ng itigil ang pagkain nito. Una sa lahat, ito ay para sa mga taong may malalang sakit sa sikmura at bituka o iyong mga nasa acute na yugto ng kanilang karamdaman. Kabilang dito ang gastritis, ulcer, pancreatitis, at gastroesophageal reflux disease or GERD. Ang bawang kasi ay nakakairita ng lining ng tiyan, mucosa,
at maaaring palalain ang iyong mga sintomas. Gaya ng nabanggit na namin, dapat ding iwasan ito ng mga may problema sa paglapot ng dugo, blood clotting, at sa mga umiinom ng anticoagulants or pampalabnaw ng dugo. Mag-ingat din ng mga may hypotension or yung mababa ang presyon dahil maaari pa itong bumaba ng husto dahil sa bawang. Ang alerhiya sa bawang ay bihira pero posible pa rin itong mangyari. At syempre, ang common sense na ang magsasabi, huwag masyadong magpakasawa sa bawang bago ang isang importante o espesyal na meeting, lalo na kung may date ka. Palaging pakinggan ang sinasabi ng iyong katawan at kung mayroon kang chronic diseases, kumonsulta muna sa doktor. Sandali tayong lumayo sa usapang medisina at tignan naman natin ang bawang sa kabilang panig, ang pagiging hari nito sa kusina. Halos imposibleng isipin ang pandaigdigang pagkaing wala ito. Isipin nyo ang sarsang aglio e olio ng Italian pasta, kung saan ang bawang at olive oil ay lumilikha ng kakaibang, halos maladyos na bango. O kaya naman ang aigo bulido, isang French soup na talagang umiikot sa lasa ng bawang. Sa lutuing Asyano, halos hindi ito nawawala, mula sa mga Chinese stir-fry dish hanggang sa maanghang na Thai curry. Maging sa Mediterranean diet na kinikilala bilang isa sa pinakamalusog sa buong mundo, ang bawang ay talagang hindi pwedeng mawala. Kaya nitong baguhin ang pinakasimpleng pagkain, bigyan ito ng lalim, linamnam at pambihirang timpla. Bagay na bagay ito sa karne, isda, gulay, pati na sa mga buto at legumes. Isa itong universal soldier na nagpapahusay sa ating pagkain, hindi lang sa kalusugan, kundi dahil sa walang katapusang sarap na dala nito. At marahil, dito talaga nakatago ang matindi niyang mahika, ang abilidad niyang magbigay ng sustansya at kasiyahan ng sabay. Kaya, pagkatapos nating marinig ang lahat ng ito, paano ba natin mapapasama itong superfood na ito sa ating pang-araw-araw na pagkain? Narito ang ilang simpleng tip. Una, mas mainam na gumamit kayo ng sariwang bawang, hindi yung pulbos. Pangalawa, tandaan ang patakaran na durugin at hintayin ng 10 minuto bago lutuin. Idagdag ang dinurog na bawang sa salad dressing kapag isinama sa olive oil at katas ng lemon. Ito ay simple at napaka-epektibo. Kuskusin ang hiniwang bawang sa tinapay na toasted para makagawa ng mabangong bruschetta. Ilagay ito sa dulo ng pagluluto sa mga sabaw, sarsa at vegetable stew upang hindi masira ang mga sustansya at para naman mabawasan ang amoy sa bibig. Pagkatapos, kumain, ngumuya ng isang tangkay ng parsley, uminom ng isang basong gatas o kumain ng mansanas. Ang pinakaimportante ay ang regularity at moderation. Hayaan nating maging matatag at masarap na kasama ang bawang sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Kaya, ano na nga ba ang buod? Ang bawang ba ay isang magic pill na lunas sa lahat ng sakit? Siyempre hindi. Ito ba ay simpleng pampabango lang ng pagkain? Hindi rin. Ang katotohanan, tulad ng karaniwan, ay nasa gitna. Ang bawang ay isang kahangahangang functional food, isang tunay na super spice na kaloob ng kalikasan. Kinukumpirma ng agham ang totoo nitong benepisyo para sa kalusugan ng puso, mga ugat at pagpapalakas ng ating immunity. Kahanga-hanga ang mga taglay nitong antibacterial properties. Ngunit mahalagang tandaan, hinding-hindi ito pwedeng ipangpalit sa modernong antibiotics, lalo na kung seryoso ang inyong sakit. Ang tunay na lakas ng bawang ay hindi nakukuha sa isang bisesang pag-inom kapag may sakit ka, kundi sa regular at katamtaman na pagsasama nito sa iyong malusog at balanseng pagkain. Hindi ito panaseya o lunas sa lahat,
kundi isa lamang sa maraming mahahalagang elemento ng isang malusog na pamumuhay. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, sana ay suportahan nyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang susunod nating mga discussions. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Paano nyo kadalasang ginagamit ang bawang? Para lang ba sa lasa o naniniwala rin ba kayo sa taglay nitong bisa? Ibahagi ang inyong mga kwento at paboritong recipe sa comments sa baba. Pag-usapan natin yan.